Itong nakita kong picture nila Kim and Paolo, kung saan ay mga bata pa po sila dito. Grabe, no? Napakabagay nilang dalawa. Kahit yung mga teenage pictures nila, ayan, kahit yung mga baby pa sila, baby pa. Ayan, 'di ba? Kahit po pinagsama lang yan or edited, pero grabe, sobrang bagay po nila. Yung chemistry nila nag-uumapaw. I think kung sakali din, di ba, halimbawa si Pao, sa PBB pala siya nag-join, at tapos daling siya kay Kim Chu. Ay, imagine natin yung PBB days ni Kim, si Pao nandoon. Ang lakas din ng dating. Imposibleng hindi po masiship yung dalawa. As in, tapos same pa yung personality nila. Like, sabi nga ni Kim Chu, boy version niya si Paolo Avellino. I think talagang magkiklik yung dalawa. Sorry na lang kay Gerald, pero yun ang katotohanan. Pero, ayun, naging parte rin naman tayo ng Kimeral, diba? Di natin yun maaalis. Pero what if lang naman? Kasi naman itong si Tadhana, hindi agad-agad pinagtagpo ang Kim Pao. Sana doon pa lang sa PBB, pinagtagpo na silang dalawa. Tapos sila yung naging ship. O edi simula't simula, Kim Pao na. May Kim Pao na po agad-agad na umusbong. Hindi na po sana na broken hearted pa si Chinita Princess. Kasi direct na po agad na dinala siya sa kanyang forever. Huy! 'Di ba? Wala Ayun, nasayang lang yung mahabang panahon ni Chinita Princess sa dalawang. Wala naman pong balak na siya'y seryosohin. Walang tagal man, pero ganun pa din. At ang ending, iniwan pa rin po siya. No? Anyway, ayan, bago pa tayo maging sad, dumako naman tayo dito sa good news natin para po sa lahat. Kung saan, grabe. Nangunguna po ang Kim Pao sa, sexiest of the year. Si Paolo Avellino sa male category. Number 1 po si Papi. Congratulations. Pinapangalwahan ni Dustin Yu. Grabe itong si Dustin. Talagang siya yung ni Paolo dito. Karibal. I mean, siya yung sumusunod parate kay Pao. Then, sumunod po si Nico, si Ralph, and Marco. Then sa sexiest of the year naman, female category, nangunguna po si Kim Chu. Yes, both po ang Kim Pao na nangunguna. Hirap na hirap pong umusad ang mga kalaban ng Kim Pao. So, ang sumunod po dito si Izzy Martinez, sunod si Heaven Paralejo, sino to, Perlas Fontañares, and Rian Ramos. So, ayan, panawagan lang po sa lahat ng mga Kim Pao fans na pagpatuloy lang po natin ang pagboto. And sana po ay hindi tayo matinag sa number 1 at makuha at masungkit po nila Kim and Paolo ang sexiest category of the year. Diba? Congratulations ngayon pa lang Kim and Paolo, and thank you so much sa lahat ng mga nakiisa. Talagang bagay po sa kanila yan kasi si Kimmy ay disiplina sa sarili, sa kanyang katawan, at si Paolo Avellino. Hindi lang basta disiplina sa gusto lang maging sexy, but for the fitness, di ba? Para healthy ang katawan. Ano rin po yan, kumbaga ay inspirasyon din para sa marami. Maraming fans ang talagang naniniwala na nangunguna pa rin ang Kim Pao, Kim Chiu at Paolo Avellino sa mga love team ngayon, at may ilang malinaw na dahilan kung bakit ganito ang tingin ng publiko. Una, malakas ang chemistry nila on-screen at kahit off-cam interactions, ramdam ng viewers na natural at hindi pilit. Sa showbiz, malaking factor ang authenticity. Kapag nakikita ng tao na komportable at totoo ang koneksyon, mas tumatatak ang tambalan. Ikalawa, consistent ang suporta ng fandom. Hindi lang kilig ang puhunan ng Kim Pao fans. Very active sila sa social media, events, streaming, at projects. Sa panahon ngayon, ang lakas ng digital engagement ay malaking sukatan ng pagiging nangunguna.
Ikatlo, parehong may individual star power sina Kim at Paulo. Kahit hiwalay ang projects, malakas pa rin sila at kapag pinagsama, mas lumalakas ang hatak. Ibig sabihin, hindi lang sila nakaasa sa love team branding, kundi sa sarili nilang kredibilidad bilang artista. Ikaapat, marunong silang pumili ng proyekto. Kapag tama ang material, story, script at execution, mas tumitibay ang tambalan sa mata ng masa. Pero mahalaga ring tandaan, nagbabago ang trend sa showbiz. May iba't ibang love teams na sumisikat depende sa proyekto at exposure. Sa ngayon, masasabi na top tier at very competitive pa rin ang Kim Pao at malinaw na hindi basta nawawala ang momentum nila. Kung ang balita ay Kim Pao nangunguna pa rin sa lahat ng love team, masasabi kong hindi ito nakakagulat kung pagbabasehan ng kasalukuyang suporta ng fans, visibility nila sa projects at engagement sa social media. Malakas ang dating ng Kim Pao dahil pinagsasama nila ang tatlong mahalagang elemento ng isang matagumpay na tambalan: chemistry, credibility, at consistency. Hindi lang sila umaasa sa kilig, pareho silang mahusay umarte at may solid na career individually. Kapag ganito ang pundasyon, mas tumatagal ang impact ng love team kumpara sa puro hype lang. Makikita rin na aktibo at organized ang fandom. Malaki ang ambag nito sa trends, voting, streaming at promo support. May recall ang mga proyekto nila. Kapag may eksena o linya na tumatatak, mas napag-uusapan sila. Balanced ang image nila. May kilig factor pero may maturity din, kaya mas malawak ang audience, hindi lang teen market. Pero mahalaga ring ilagay sa tamang perspektibo, ang salitang nangunguna ay pwedeng mag-iba depende sa basehan, ratings, ticket sales, online engagement, endorsements o survey ng fans. Sa showbiz, pabago-bago ang trend, kaya mas tamang sabihing nasa top tier sila ngayon at patuloy ang momentum. Sa kabuuan, kung patuloy nilang mapipili ang tamang proyekto at mananatiling natural ang samahan nila on and off screen, malaki ang tsansang manatili silang isa sa pinakamalalakas na love teams sa industriya. Sa totoo lang, hindi na ito nakakagulat para sa maraming taga-subaybay ng entertainment scene. Ang Kim Pao ay isa sa mga tambalang unti-unting nag-build ng matibay na pundasyon, hindi lang dahil sa kilig factor, kundi dahil sa kalidad ng kanilang trabaho at sa paraan ng pagtanggap sa kanila ng publiko. Kapag ang isang love team ay hindi lang basta trending, kundi may consistent na suporta, magandang proyekto at natural na samahan, doon nagiging matatag ang posisyon nila. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sinasabing nangunguna ang Kim Pao ay ang chemistry na hindi pilit. Maraming tambalan ang may kilig sa simula pero humihina kapag tumagal. Sa kaso ni Kim at Paulo, ang appeal nila ay may halong maturity at comfort level. Hindi lang puro pa-cute o scripted sweetness, may lalim ang interaction, kaya pati mas mature na audience ay nakaka-relate. Malaking factor din ang individual strength nila bilang artista. Si Kim Chiu ay matagal ng bankable at subok sa TV at film, habang si Paulo Abelino ay kilala sa seryosong acting at strong screen presence. Kapag ang dalawang artista ay may sariling bigat ang pangalan, mas nagiging makapaniwala ang tambalan. Hindi sila umaasa lang sa love team formula, kundi may sarili nilang kredibilidad bilang artista. Hindi rin pwedeng maliitin ang lakas ng fandom. Ang Kim Pao supporters ay napaka-aktibo sa online trends, streaming, events at promos. Sa modern showbiz, ang digital noise at engagement ay may direktang epekto sa perception kung sino ang nangunguna. Kapag laging present sa usapan ng isang love team, nagiging top of mind ng casual viewers at producers. Isa pang mahalagang punto, timing at pagpili ng proyekto. Kapag tama ang material, magandang kwento, maayos na direksyon at tamang exposure, mas lalong nagiging epektibo ang tambalan. Ang momentum ay hindi lang gawa ng fans, gawa rin ito ng tamang career decisions. Pero bilang mas balansing pananaw, mahalaga ring ilagay sa tamang perspektibo, ang salitang nangunguna ay pwedeng mag-iba depende sa sukatan.
sa social media engagement, sa ratings, sa ticket sales, o sa fan voting. Sa showbiz, pabago-bago ang trend, kaya mas tamang sabihing nasa top tier sila ngayon at patuloy ang momentum. Sa kabuuan, kung patuloy nilang mapipili ang tamang proyekto at mananatiling natural ang samahan nila on and off screen, malaki ang tsansang manatili silang isa sa pinakamalalakas na love teams sa industriya. Merong pang ilang mahahalagang dagdag na punto tungkol sa balitang Kim Pao nangunguna pa rin sa lahat ng love team na pwedeng tingnan para mas kumpleto ang pag-unawa. Una, longevity factor. Hindi lahat ng love teams tumatagal. Ang isang tambalan na patuloy na pinag-uusapan at sinusuportahan kahit lumipas ang mga proyekto ay may tinatawag na staying power. Sa Kim Pao, makikita na hindi lang isang proyekto ang basihan ng ingay, tuloy-tuloy ang interes ng publiko. Ikalawa, crossover appeal. Hindi lang sila pang love team fans, may hatak sila sa casual viewers, drama audience, brand endorsements market, at online viewers. Kapag mas malawak ang reach, mas tumitibay ang leading status. Ikatlo, professionalism at image. Malaking bagay sa tambalan ang reputasyon. Kapag parehong kilala sa pagiging professional at madaling katrabaho, mas gusto silang kunin ng producers at brands. Nakakadagdag ito sa dami ng projects at exposure. Ikaapat, epekto ng digital social media era. Ngayon, hindi na lang ratings ang sukatan, kasama na ang trends, engagement, fan edits at viral clips, at online conversations. At dito, consistent na malakas ang presence ng Kim Pao fanbase. Ikalima, pressure at expectation. Kapag sinasabing nangunguna, may kaakibat itong pressure. Mas mataas ang inaasahan ng fans sa susunod na proyekto. Kaya mahalaga na mas mapili at mas kalidad ang mga susunod nilang gagawin para mapanatili ang momentum. Huli, maaaring mag-evolve ang tambalan. Ang pinakamatatag na love teams ay yung kayang mag-adjust mula kilig roles hanggang mas seryosong material. Kapag nag-grow ang atake nila sa acting at storytelling, mas tumatagal ang relevance nila. Sa madaling sabi, hindi lang kasalukuyang ingay ang basihan, kundi consistency, growth at adaptability. Doon masusukat kung talagang nangunguna at pangmatagalan ang isang love team.